Good morning po sa inyong lahat. Morning kasi dito eh. Tag nito. Yung mga nahuli po namin isda kahapon. Ayan. Ang tawag nito, golden-eyed snapper daw ang tawag dito sa English. Sa sa Nihongo, ang tawag dito, Kinmeday. Yun. To. Tapos yung iba gagawin nating sashimi. Tapos yung iba naman, itong malaki na lang. Itong malaki. Gagawin nating sashimi. Tapos itong dalawa, gagawin nating simmered fish. Simmered kinmeday. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng simmered fish. Tapos, papakita ko rin sa inyo ang isa pang secret sa mga ng paggawa ng sashimi na hindi mo kailangan tanggalin yung balat niya kasi yun yung mahirap gawin talaga kahit sa anong isda. Yung pagtanggal ng balat, yun yung pinakamahirap gawin. So yun, sige, umpisa na natin. Linisin muna natin bago natin gawing sashimi or simmered fish. Dahil ito yung pinakamalaki, ito yung gagawin nating sashimi. Tapos, itong ulo, sayang naman to, isama natin mamaya sa nitsuke. Ang tawag dun sa simmered fish. Nitsuke sa anong tawag nito? Sa Nihongo, sa Japanese. Aside muna natin yan. Then, gawin natin yung sashimi. Hatiin na lang din natin dito kasi pagka isang banatan lang baka may matirang laman, sayang naman. Dahil ito pang nitsuke or simmered sa kanin, yung tanggalin lang natin yung laman at saka yung hasang tawag nito, lilinisin lang talaga natin. Bigyan natin siya ng ganyan. Sa design, may design siya. Ang tawag nito, para pumasok yung mamaya. Pagka sinisimmer na natin to, papasok yung lasa niya dito sa laman. O, diba? Madumi pa.
bukod sa nakakaganda, nakakatulong mapasipsip yung lasa. Yan. Ganyan siya. Tapos yung isa naman, gawin natin. Ito mga ka-fishing, iha-half ko na lang siya para mamaya sa presentation, hindi na ito mahahalata, babaliktarin ko. Kanya-kanya, ano lang yan. Para-paraan lang, kumbaga. Ayan siya. Ayan. Na-half na natin. Half na rin ito. So, yan na. Ano na natin lahat. Nalinis na natin. Yan. Linis na lahat. Ito yung isi-simmer natin. Ito yung sashimi natin. Ito mga ka-fishing gagamitin natin sa simmered fish, honmirin. Ito yung ano to eh, parang wine, anong tawag dito? White wine, parang ganun yung lasa niya. So pag wala kayong mirin sa bahay nyo, white wine. Yan. Tapos, ito naman, cooking wine ang nakalagay, pero mali yan. Ito yung Japanese sake. Japanese sake. Pag wala, lagyan mo na lang siguro ng konting gin. Parang ganun. Pero alam ko, meron na sa atin yan. Ang mga Japanese sake. Ganyan. Ito yung Japanese sake. Mali yung labeling nito. Yan. Mali to. Nakalagay, to eh, cooking wine. Actually, hindi yan cooking wine. Japanese sake to. Tapos, toyo, asin, at asukal. Then, magboboil tayo ng vegetables. Kasi, paborito ng anak ko ang may vegetables sa simmered fish. Yan. Iboboil natin to, pang garnish na rin ito mamaya, pang pa-beauty sa presentation mo, kumbaga. Ayan. So, gawin muna natin itong vegetables. Unahin muna natin ang carrots. Ayan, ito na. So, masukal. Tansya-tansya lang po to mga ka-fishing. Bahala na kayo kung gaano nyo kagustong katamis. Gustong kaalan. Ay, nakalimutan ko pala, mamaya lagyan natin yan ng luya kasi nakakatanggal yun ng lansa, nakakabango pa din. Ayan. And then yung Japanese sake. Mirin. And konting asin.
din natin ng konting ang tawag nito, tubig. Sa mga ka-fishing, lagay muna natin ito kasi medyo paluto na yung ating carrots and ano ba yung talong. Yan, lagay na lang natin yan. Tapos, ito na, lalagyan ko siya ng luya sa gilid. Mamaya tanggalin mo rin yung luya na yan sa presentation. Pampabango lang siya. Tapos, mga ka-fishing, yung ito nga, sa mga nasa probinsyang mga kababayan natin dyan, alam kong mahihirapan kayong humanap ng honmirin or Japanese sake. So, para sa akin ito lang naman yung suggestion. Kung gusto nyo matularan yung ganitong luto, ano na lang, white wine. Yun, kontrolin nyo lang kasi masyadong matamis yung white wine. So, may mga masyadong matatamis na white wine. Kung po pwede, hanapin nyo yung hindi masyadong matamis. Tapos, hindi nyo na kailangan ng Japanese sake at mirin. Pag yun yung nilagay nyo. Ako, ko lang to, yung sa palagay ko lang, pwedeng alternative na gawin sa ganitong luto. Meats kesakana ang tawag sa Japanese nito. Simmered fish sa English, kung hindi ako nagkakamali. Basta ang lasa nito ay sweet and salty na pagkain. Dito po nilagay kasi hindi magkasya doon sa fry pan namin. So, dinalagay na natin lahat. Takpan natin ng foil. Bakit aluminum foil yung kailangan natin? Kasi po, ito tingnan natin. Pag, lang siya, yung heat, yung ano ba to? Fire mo, yung heat nung kalan mo, ay lang, yung mahina lang. So, dahil mahina siya, kailangan pag bumubula siya, mapunta siya dito sa taas yung bula niya or habang kumukulo siya para maski dito sa taas niya ay malagyan ng lasa. Yun yung purpose, kaya aluminum foil yung ipantatakip natin. Ganyan siya. Isa pa. Ayan. Ganyan siya. Siguro, mahinang-mahina lang yung apoy. Lulutuin natin to for 30 minutes na mahina yung apoy. Dahil luto na yung ating vegetables, ay hindi pa masyado. Antayin muna natin maluto. Then, ito, may heat na siya. Konti lang yung heat. Ano ko ba ipapakita? Ganyan lang yung heat niya. Yung apoy niya. Yan. Hinay-hinay lang yung pagluto. Pagka naluto na to, set aside natin habang aantayin nating maluto to. Okay? Habang inaantay po natin yung simmered fish, gagawin na rin po natin yung sashimi. Ito yung mga hinanda kong pang decor. Ito. Anong tawag dito? Daikon. Radish. Ito. Radish yan. Tsaka carrots. Tawag nito. Yung ginawang string na radish. Yan. Ito, binili ko na to kanina eh. Kasi tinatamad akong gumawa. May radish dito sa bahay. Kaya tinatamad akong gumawa. Pero kung pag sa mga masisipag, pwede nyo naman kung gamitin ng radish. Gawin yung parang string or i-chop nyo siya ng pahaba, maliliit. Ngayon, tawag nito, naka-ready na yung for sashimi natin. Papakita ko sa inyo kung paano ko gawin ang sashimi na isda na to. Ayan. First muna, tanggalin natin yung
Yan, tinanggal ko na yun. May mga, tinik-tinik. So, wala siyang tinik. Yan. Set aside. Yung isa naman. Ito naman mga ka-fishing. Dalawang klase ngayon ang gagamitin natin. Tatanggalin natin yung balat. Yung isa, tatanggalin natin sa balat. Yung isa naman, ang isang sikreto ko, pag ako'y tinatamad o nahihirapan ako magtanggal ng balat, burner. Ito po ang sikreto. So, okay na yan, pang burner to. Tapos, ito naman ay tatanggalin natin ng balat. Yung gagamitan po natin ng burner, alam nyo kung bakit masarap din siyang gamitan ng burner. Yung natural na oil nito, lalabas pagka pagka kinamitan natin ng burner, mamaya makikita nyo. Pero sashimi din po siya, kasi hindi naman po maluluto yung laman niya. Sa burner lang. At palalabasin niya lang yung oil ng balat at hindi hindi magiging anong tawag nito? Makunat. Kasi makunat ang balat niya, di ba? Pag binurner mo siya, matatanggal yung pagkakunat niya. Magiging medyo lalambot siya at saka medyo crunchy-crunchy yung mga gilid-gilid. So, muna tanggalin muna natin yung para dun sa sa isang klase ng sashimi. Ganun pa rin ang siste. Gagawa tayo ng hawakan and hihilain natin. Yan natin dito para hindi gumagalaw yung sangkalan. Madulas. Suko na tayo. Magawa ng sashimi. Check natin kung may tinik-tinik. Plate. Ang paganda.
Japanese po. Siguro pag nakikita nyo ano ba yan, ang hirap namang gawin, nakakabuisit gawin. Totoo pong nakakabuisit gawin. Pero alam niyo po ba na kaya dinadayo ang pagkain ng mga Japanese kasi yung mga maliliit na detalye, ginagawa po talaga nila. Kahit mahirapan sila, basta maganda yung presentation nila. Ganun po talaga sila. Kaya tingnan mo, sikat ang mga luto ng Japanese. Ako, sa totoo lang pati yung kapatid ko, itong salita ng kapatid ko. Balsig-balsigan mo tanata, nagrigap mga aramigan. Ganon ang kapatid ko. Ano na lang daw, tapis-tapisin mo na, tama na daw. Pero alam mo, sa mga Hapon, lahat yan ginagawa nila. Kasi, mas presentable, mas gugustuhin ng mga customers sa restaurant. Ganun sila. Lagyan natin ng pipino. Ganyan naman. Ay, saan ba? And final touch is wasabi. Then, balikan natin ngayon. Ito na po siya. And, yan. Balikan po natin yung ating simmered fish. Set aside muna natin to sa ref po hindi po sa kung saan lang kasi baka masira siya. So, lagyan natin ng cover. Ayan na po siya. Pwede na po ito. Ayan. Tikman natin yan. Pwede na. Masarap po kasi yung nito sabaw niya. Yung sabaw niya ang nagpapasarap dito. Kaya lagyan po natin ng maraming sabaw. Parang ang pangit nitong isa. Naiinis ako. Hindi ko malagyan na tamang ano. Ano ba yun? Ganyanin ko na lang. Just me. Yeah, pwede na yan. Ano po? Magitang ano? Ayan po siya. At yan po po.